How does an irresponsible upline affects his network? Siguro personal opinion ko na lang. Ako nung nagsisimula ako sa pag-networking career ko, naubusan din ako ng pera, naubusan din ako ng term ng panggalaw, pero hindi man lang sumayad sa isip ko na yung PE ng downline ko gagalawin ko. Hindi ko man lang iisip sa posisyon ko na yung downline ko, hihiraman ko ng product at hindi ko ibabalik. Bakit? Guys, ito bibigyan ko ng pinaka-senaryo ng buhay ko. Nung nag-start kami dito sa Bicol, actually wala kaming center, wala kaming office. Ngayon, meron isa sa akin ng magandang loob kay Miss Ma'am Lea Wong na ang BCO ng Kabanatuan na pinahiram niya mismo ako ng product. In short, iniwalaan niya ako worth almost 300,000 na amount ng pera. Dumadating sa point na nagdi-network ako, pero wala na akong pera, pero meron akong product na pinapaikot, may center akong hinahandle, pero minsan doon hindi ako kumuha man lang kahit piso, kahit 1,000, kahit hindi ako gumalaw. Bakit? Kasi para sa akin, hindi ko yung pera. Just like sana sa inyo, kung may hawak ang PE ng downline mo, hindi yan sa'yo. Hindi mo rin pwedeng i-justify na hawak mo yung pera, biglang nagkaroon ka ng family matters, may emergency sa bahay nyo, still hindi mo siya pera, wala kang karapatan dapat galawin yon. Kasi just imagine sa akin, kung time na nanggugutom ako, time na nawawalan ako ng pera, since meron naman ako center na in-handle, kung ginalaw ko yung pera, tingnan nyo yung magiging chain reaction. Pag ginalaw ko yung pera at nalaman ni Ma'am Lea Wong na ginalaw ko yung pera, magagalit syempre. Pag nagalit siya, pwede niyang i-pull out yung investment. Pag pinull out niya yung investment, mani-negative downline ko. Bakit? Pag na-negative ang downline kasi wala na mabibila ng product. Pag na-negative downline ko, hihina network ko. Pag humina network ko, hihina income ko. Kung ginawa ko yung chain reaction, baka nalusaw mismo ang in-global sa Bicol. Just imagine guys, kung natukso ako sa maliit na lagang yun, kahit sabihin na natin, yung buong 300,000 kinuha ko, binulsa ko. Hindi na ako nagpakita kay Ma'am Lea, total malayo naman siya, hindi niya mapupuntahan dito sa Bicol. Guys, yung kinikita ko ngayon, araw-araw, yung 4 kong sasakyan, yung naging travel ko sa iba't ibang countries, yun yung lahat na nasakripisyo dahil lang sa 300,000. Kaya ito lang tatanungin ko sa'yo, kung ikaw yung tipong networker na medyo natutokso ka rin pagdating sa pera ngayon, ito lang tanungin mo sa sarili mo. If you think that is your worth, kung para sa'yo yun na yung worth mo, then okay lang, kunin mo yan. Pero pag para sa'yo hindi mo siya worth, then don't do it. Malay mo guys, ikaw ang isang nag-aantay na katulad ko na yung kikitain ko after ilang years, hindi palang kikitain mo tapos matutokso ka lang sa maikli or sa maliit na halaga.